Right, reset na po, no? Okay, thank you so much sa mga nag-accept. So may mga pumapasok na, paki-moderate na lang again mga coaches. And before I start po, no, hanap na po kayo ng magandang pwesto para hindi po kayo madistract at tuloy-tuloy po tayo sa pakikinig. And pangalawa po, maging focus po tayo sa yung attention po natin dito, no? Dahil marami po akong ibibigay sa inyo na mga makabagong knowledge, no? Yung makabagong information na pwedeng makatulong po sa atin. Alright? And pangatlo, keep your mic muted, no? Para hindi po tayo makadistract sa mga kasama natin dito sa Zoom. Alright? Yan lamang po. And Coach Marco, baka mamaya magka-technical, pakisuyo na lang kung hindi po ako naririnig. Pakibatin na lang po mamaya, Coach. Alright? Let's start po. Alright, thank you. So now, ang pag-uusapan po natin is blockchain. So ano po ba ma'am yung blockchain technology na tinatawag? So ito po ngayon ang makabago or leading technology po sa IT industry, no? Which has changed how the transaction works, no? Nabago yung mga transactions dito dahil digital na po siya. So it intends po to provide a very more secure at transparent po na transaction and very safe na transaction. So a blockchain, it is a digital database or ledger that is distributed po among the nodes of a peer-to-peer network. So ibig sabihin, permanent po siya na digital ledger kung saan na-track po lahat ng asset or record po ng transactions inside the business network. Ano yung network na sinasabi dito? Ito po yung network ng mga computer or nodes, no? Kung saan nakashare po sila ng the same transactional history. So in short, blockchain, it's a chain of information containing blocks. Alright? And did you know po, no, may trivia ko sa inyo na ang first blockchain na na-create po is created by Satoshi Nakamoto. They call it the Bitcoin blockchain. So yan po ang pinaka-public ledger ng transaction ng Bitcoin alone. Alright? So in layman's term po, sa real world natin, yung mga bangko, gumagamit sila ng software or technology like Visa, Banknet, Mastercard, na kung saan pag tayo ay bank account holder ni BPI, nakapag-transact tayo sa ATM ni Metrobank or ni BDO or ni HCBC, no? At marami pang bangko. Sa digital world, ganun din po ang blockchain. No? Makabagong technology siya or digital ledger technology. Sa loob po ng blockchain, may tinatawag po na hashing or hash function, no? Kung saan nag-generate po ito ng new value based po on mathematical and alphabetical algorithm. So makikita po niyo sa block 1, mix po ng alphabet at saka numbers, yung tinatawag na hash. So yung original hash po dyan, plus the previous hash, so makikita nyo 000 is equal to a new block. So para magkaroon ng new block, yung bagong hash plus previous hash is bagong block po yan. Alright? So once po na na-confirm na legitimate yung transaction sa loob ng blockchain, naka-cluster na po yan into blocks at pwede na pong mag-generate ng makabagong transaction. Right? So ang tawag po sa nag-validate ng mga transactions sa loob ng blockchain ay miners. Okay, naririnig na po niyo online yan sa Facebook and all social media platforms. Ngayon, hindi po pwedeng nauulit yung mga hash na yan, no? Dahil unique hashing code or script po yan sa loob ng blockchain. So ang tawag po nila dyan ay cryptography. So encrypted po lahat ng transaction, making the blockchain po the more secured na technology, impossible to change, ma-hack, or ma-manipulate po, or ma-cheat yung system. So ngayon po, sa loob ng blockchain, malawak po ito, no? Meron tinatawag na cryptocurrency, meron decentralized finance, meron pong non-fungible token, at meron pong tinatawag na metaverse. So, itiano muna natin kung ano ang cryptocurrency. Alright? So, ang cryptocurrency po ay digital or virtual currency secured by cryptography and based on a network that is distributed across a large number of computers. So, as simple as digital money po siya. No, future money.
Ito po ay ginagamitan ng cryptography para ma-secure lahat ng transaction dahil siya po ay nasa loob ng blockchain. Ngayon po, kapag ikaw ay nag-transfer ng crypto funds, ibig sabihin yung transaction mo ay naka-record doon sa public ledger. Tama po, no? Which is mahirap i-hack, mahirap i-tamper, no? Sabi ko nga kanina. Now, making the crypto the easiest currency po. No? Nagets po natin? Ang cryptocurrency, sabi din po siya, ito po ay decentralized. Ibig sabihin ng decentralized po, wala pong central issuing or regulatory na body na nagko-control po nito or nagmamanage po ng transaction. Compared po sa mga bangko natin, no? Minamanage po kasi yan ng government po natin. So before we go dive in po kung ano po ba talaga yung crypto, dapat malaman natin kung paano ba nag-evolve at napunta tayo sa cryptocurrency na yan, no? Noong unang panahon, nagsimula po tayo sa bartering, kung saan yung gulay napapalitan sa karne, yung karne sa bigas, yung bigas sa ibang mga seashells or pearls, parang mga ganyan, no? Hanggang sa nagkaroon po tayo ng gold. Ito yung pinakauna po nating physical asset na controlled by the government. Kaso nga lang, yung gold po, mahirap po siyang i-send or i-receive or i-transfer dahil in terms of distance and time, mabigat siya, no? So, hindi po siya basta-basta nalilipat from one vault or one place to another. Dahil kailangan secured yung gold po natin. Kaya naisipan ng gobyerno na magkaroon po ng paper money or metal coins. No, yan na po yung banknotes natin, yung bills natin, yung coins, no? So, hanggang sa nagkaroon po ng plastic cards, which is yan na po yung debit and credit card natin. And during the time of pandemic, nag-adapt po tayo sa tinatawag po na electronic money. Ano po yun? Yan po yung mga GCash, no? PayPal, GrabPay, Maya, ShopeePay, etc. So yan po ay tinatawag na electronic money. So the common po ng barter to electronic money is that controlled po ito ng government. At hindi po ganon ka-secured, unfortunately, ang mga transaction dyan. Dahil po, example, yung mga online banking natin, yung electronic money natin, GCash, may mga maintenance, 'di ba? Hindi tayo kaagad nakaka-withdraw. So, inconvenient siya. And mas marami pong fraud, may mga scams na nangyayari. At saka expensive po yung mga charges and taxes, no, yung mga fees na charge ng mga banks or mga platforms na iyan. So, compared po to cryptocurrency, ayan, nabuhay po siya because kailangan masolusyonan yung mga ganong issue. So did you know po na ang first na cryptocurrency ay tinatawag na Bitcoin? Yan. So yan po ang pinaka-first decentralized electronic cash system na tinatawag wherein ito po ay Bitcoin white paper na na-publish po noong 2008 under a pseudonym called Satoshi Nakamoto. So, si Satoshi Nakamoto po, wala pong nakakaalam kung group ba ito, individual ba sila, entity ba ito, or company. So, wala po, no? Pseudonymous siya. So, ang one Bitcoin or the Bitcoin or BTC has a circulating supply po na 19.48 million coins na. At ang maximum supply niya po dyan ay 21 million Bitcoin. Alright? So unlike po sa fiat money po natin, no, na in principle of demand and supply, pag nag-increase po ang demand, nagpiprint at nagpiprint po ang government natin. Tama? This is as well to combat yung national debt or yung utang ng bansa natin para mabayaran. That's why po, making our fiat money, nag-depreciate siya in value. Pero yung price ng mga goods natin, ganun pa rin siya. So, example, yung 1K natin, pag nabariyahan yan, naging 20 na lang, no? Parang 20 na or 50. So, ganun po siya, may inflation. No? Inflation po ang tawag. Compared po to Bitcoin, yan dahil yan po ay limited supply lamang, no? Ang max na supply niya is 21 million. There will only ever be 21 million talaga in existence. No? Kaya po ang Bitcoin ay scarce po yan. No, yung scarcity niya is naka-program na po doon sa Bitcoin protocol intended to make this money, yung digital currency na ito, na deflationary siya. Alright? Hindi compared doon dito sa ating fiat money na yung pagpiprint naman po kasi ng pera po ay hindi nakakatulong sa economic output ng bansa. Right? Instead po,
it only increases yung amount ng cash na na-circulate po, no, sa bansa, sa economy natin. So compared to Bitcoin, dahil ito po ay decentralized, hindi control ng gobyerno, at the same time blockchain, safest currency siya. At the same time po, compared to gold, yan po ay exist in digital platforms, Bitcoin. So hindi po siya tangible na nahahawakan, katulad ng gold natin, no? And in terms of ownership and transaction, pseudonymous siya. Gaya po ni Satoshi Nakamoto, no? Hindi katulad sa atin na pag tayo po ay account holder ng isang bangko, alam nila na ikaw yung may-ari ng account number na yon. Tama? Lahat po tayo dito may ATM, right? So, compared sa Bitcoin, associated lang po siya ng cryptographic asset or addresses na tinatawag. At doon na natitrace natin yung flow ng Bitcoins, malalaman natin na itong address na to ay mayroong hinohold na Bitcoin. So, na-monitor pa rin, natatrack pa rin yung supply ng Bitcoin. No? So, pero pseudonymous siya. Hindi malalaman na, oy, ikaw si Juan de la Cruz may-ari ng 10 Bitcoin. So, cryptographic pa rin po, no? Dahil yan po ay under ng blockchain. Alright? And Bitcoin as well is highly volatile. So, it can experience price fluctuation po from time to time, no? Making Bitcoin a potential investment opportunity, no? Nung last na chinek ko po kanina, ang price po ng Bitcoin is nasa 25,850 US dollars po ang price ng isang Bitcoin. Alright? Ang Bitcoin po ay nagagamit siya, pwedeng online transaction, bayad mo sa mga transaction mo online, no? Pag purchases, pwede siya. Investment, pwede din to fight against inflation. At lalo na nakakatulong po ito sa mga OFW natin, yung mga international transfers, yung remittances. Pwedeng ganun yung use case ng Bitcoin. So parang equivalent po siya ng fiat money natin. Digital currency nga lang. At ang Bitcoin po ay nakastore lang siya sa isang digital asset or digital wallet po. Either hardware po yan or software device or cryptographic based na technology, no? Kung saan encrypted po siya ng cryptography. So, in terms of Bitcoin po, ang regulation nito, if you're wondering, may ibang bansa po, so per country to country siya, may ibang bansa na nag-impose ng strict regulation ng Bitcoin. May iba na nakaban talaga siya, katulad ni China. But there are other countries like El Salvador, legal tender na po ang Bitcoin doon. Yun na po yung parang mode of exchange nila, mode of payment talaga. No, wala na po yung fiat. Alright? Dahil siya po ang pinakaunang cryptocurrency, siya po ang pinaka-dominant. Okay? So yan po, andyan yung Binance Coin, Ether USDT, si Solana, ayan, Shiba Inu, yan po ay mga stable coins, major coins po, bukod po kay Bitcoin. And yung did you know po ang existing na cryptocurrency in the market ay more than 22,000 na. So ganun na po karami ang cryptocurrency sa market. Alright, now we are in the corporations era. So back in 2014, meron pong company, no? Si Microsoft, siya po ang pinakaunang company na nag-accept ng Bitcoin as mode of payment kapag bibili ka ng produkto or services ni Microsoft. So ina-accept nila yung Bitcoin and other major coins po. And there are many more companies po, no, na nag-adapt sa blockchain technology, specific to Ethereum blockchain. Yan po ay mga real-world companies. Kilala niyo po, Samsung, Amazon, Alibaba, no? Yan po, McDonald's, Walmart, Citibank, yan po ay mga malaking korporasyon. So hindi po limited ang Bitcoin or cryptocurrency sa bank and finance po, no? As well as nagagamit sa insurance, real estate, ayan, government, yan nga si El Salvador, no? Travel and IoT. Yan po ang use case pag tayo po ay nag-adapt sa Ethereum blockchain or blockchain technology in general. At one of the biggest bank po in New York, sa Citibank, nag-launch po siya ng sariling digital asset. At dito naman po sa Pilipinas, pinangunahan po yan ni Union Bank, no? So meron pa tayong crypto ATM sa may Paseo de Rojas po sa Makati. So ganyan po yung itsura niya. You can transact, buy, and sell Bitcoin. Actually, hindi pa namin napuntahan yan. But nauna pong napuntahan yan ang ating mga coaches doon po sa Hong Kong. So Hong Kong ay isa po sa mga bansa na marami pong crypto ATM. Yan po. Iba-iba po ang design, iba-iba ang style. So yan po ang itsura, no? Napuntahan po yan ng ating mga coaches doon sa Hong Kong.
Alright, so at dito naman, in terms of adoption ng crypto sa bansa, sa Pilipinas, pangwalo po tayo in terms of ownership. Ibig sabihin, marami na pong nag-o-own ng crypto na Pinoy. Alright, pang-8 po tayo eh. So, out of 102 million based on study, na total population ng bansa, 7 million po doon ang nagmamay-ari na ng crypto. Itanong mo doon sa kaibigan o kapitbahay nyo, baka malay natin, nag-own na pa sila ng crypto, hindi mo alam. Diba? So, yun po, no? Kung meron pong Bitcoin Nation, si El Salvador, meron din pong Bitcoin Island. At dito po yan sa Pilipinas, which is si Boracay Island po, no? Tinatawag siyang Bitcoin Island. Dahil po, maraming retail dyan, or mga merchandiser, or mga maliliit po na shops, nag-a-accept na po sila ng Bitcoin as mode of payment. No? Not only, pangwalo tayo sa crypto ownership, pang third highest tayo sa Southeast Asia. Ilang bansa ba sa Southeast Asia pero pang tatlo tayo. Ganun po tayo ka-adaptive sa crypto. At did you know, marami ng bagong financial startup na ina-accept na rin yung blockchain technology. At pang pinakauna po tayong bansa all over the world na mas interested po sa metaverse. Ayan, mamaya malalaman nyo kano yung metaverse. Okay, so para sa mga bago po, no, exploring cryptocurrency, ito po ay tinatawag na Bitcoin stock to flow chart or rainbow chart. Ayan, makikita po ninyo dyan. So back in 2010, ayan po, makikita nyo, ang value po ng Bitcoin ay 0.01 centavos lamang. So yan po ay sa pioneers era. Dito natin makikita paano ba tumaas yung presyo ng Bitcoin, paano siya nag-evolve at paano inadapt. No? So nag-start siya pioneers era. Ayan, dito po nangyayari yung first purchase or transaction ng Bitcoin. Tinatawag po yan na Bitcoin Pizza Day. So may isang tao na nag-purchase ng Papa John's Pizza for 10,000 BTC. Yun ang binayad niya. Ang advantage po, doon natin nalaman na successful yung transaction, na workable yung Bitcoin. Ang disadvantage, binenta niya or pinagpalit niya yung 10,000 BTC, which is magkano na po ang 10,000 BTC ngayon. Alright? At ngayon po, after yung Pioneers era, speculators, no? Ibig sabihin, marami na pong nag-speculate, marami na pong public na na-aware sa existence po ng Bitcoin. Kaya marami po dyan ang nag-ICO or initial coin offering po, no? Na nakita nila yung potential ng isang coin or ng isang token. At hanggang sa nagkaroon po ng retail traders era. Ayan, ibig sabihin po niyan, marami na pong mga retail, maliliit na negosyante po, no, na gusto or pasukin, no, nagka-interest po na pasukin ang crypto market. No, maraming retail investors na po or traders. Kaya dyan po nag-boom, no, ang trading volume ng Bitcoin. Mas tumaas po siya. At ang next po dyan is yung corporations era. Makikita po ninyo, ayan po, pinipredict dyan na aabot ng 100,000 daw po ang value per BTC. So makikita nyo po, malalaking kumpanya na from retail to corporations na nag-engage or ina-accept na po ang Bitcoin as mode of payment. Alright? At hanggang sa magkaroon na po, nilolook forward natin, makita po ng gobyerno ang kagandahan ng Bitcoin or other cryptocurrencies. So pag yan po ay nakita nila, mare-regulate po yan. At lahat po ng tao ay dapat na pong mag-adapt sa crypto dahil when the time comes, yan na po ang magiging legal tender. Alright, yan po, no? Yan po yung ano ng Bitcoin. And then, ito ay tinatawag naman ng charting ng Bitcoin or historical chart po ng BTC. Ayan, makikita po ninyo, no? So, did you know na meron pong Bitcoin halving na tinatawag? Ayan, sino pong nakakaalam, no? Pakitype ng number 1 kung alam niyo po yung Bitcoin halving. So, ang Bitcoin halving po, yan po yung proseso or nangyayari po siya every 4 years. Kaya makikita niyo, first halving, second halving, third halving, at saka fourth halving, no? So, yan po ay process, no? Para ma-regulate yung amount ng Bitcoin reward na ini-issue po sa miners. So, again, ano yung miners? Yung nagva-validate ng transaction at the same time, sila po yung nagsisecure ng Bitcoin network, which is nagkakat yung reward nila every 4 years po yan. So dahil nga po ang Bitcoin ay decentralized na currency, so hindi po, no, wala pong nagraran ng single entity, walang nagmamanage na gobyerno doon sa mga transaction. So,
Kaya meron pong miners, no? Para ma-maintain po nila yung transaction doon sa loob ng network. In return, magkakaroon sila ng reward. So, yun po, no? Nung time po na na-launch ang BTC, ang block reward po ay 50 BTC. Ayan. So, that's back in 2009 nung na-launch po or na-create po yung Bitcoin, no? And then, nung second halving, my first halving po dyan, 2012, 25 BTC po ang block reward. Second halving, 2016, yan po ang mga na-miss natin na halving. At third halving, 2020 po, no, 6.25 BTC. At ang expected na halving po ay 2024. So yung 21 million na maximum supply na sinabi ko kanina, after po na namina yan lahat no, ng miners, there will be no more Bitcoin to be created. Wala na po, no? So kaya every 4 years ang halving dahil ang pagmimina per block, no? Ang pagmimina per block ay umaabot po ng 10 minutes. Okay, 10 minutes po. At there are 210,000 blocks dapat ang ma-mine or ma-add ng miners doon sa Bitcoin block. Okay? Which is, kung i-multiply nyo, 210,000 block, tapos 10 minutes kada block, aabot po siya ng 4 years. So, ibig sabihin po, scarce ang Bitcoin. Ibig sabihin, deflationary siya, na pag tumaas yung demand, tumataas ang value per Bitcoin. No? So, ganun po kaganda ang cryptocurrency in general. So again, miners, sila po yung nagsosolve ng complex na mga mathematical puzzle po dyan para ma-validate yung transaction at makapag-add po ng new block sa chain ng Bitcoin. So yung effort nila is how Bitcoin are introduced into circulation po. So ang estimated po na pinaka-last po na halving is 2140. Year 2140 po, kung saan marireach po ng miners yung zero block na reward. Wala na po silang reward. Ang matitira na po sa kanila ay ang tinatawag na transaction fee, which is enough for them na masustain at masecure po yung Bitcoin network. Alright, nakuha po yon. So makikita niyo po dito, every halving po, merong pagbaba at pagtaas. May all-time low, meron pong all-time high. Ayan, no, makikita po ninyo yan. Expected natin, maraming nag-predict by June, magbubull run. May iba naman, April, may iba, last quarter of the year ng 2024, magbubull run. Ibig sabihin po, tataas yung presyo ng Bitcoin and so other cryptocurrency. Magiging domino effect po siya. Okay, yun po ang Bitcoin or cryptocurrency. Now, ano po, ma'am, yung decentralized finance? Yan po ang pag-uusapan natin. Are you learning? Type number 2 po, no? Grabe, ang daming trivia ni ma'am sa Bitcoin. So yan po, no, dahil yan po ang mahalaga cryptocurrency. Next po is DeFi or decentralized finance, an emerging financial technology po based on secure distributed ledger, similar to those used by cryptocurrencies. So in short po, yan po ang bangko ng crypto. No? Kung saan doon po nakastore ang cryptocurrency na asset mo. So ang DeFi ay nag-offer ng lending, ayan, lending, investing po, or exchanging crypto asset. So decentralized po yan, hindi po yan minamanage ng gobyerno. So example po ng mga bangko ng crypto, yan po, Binance, pinakasikat, no? You have Huobi, Kraken, yan po, no? Coinbase, yan po ay mga bangko ng cryptocurrency. So, dyan po nakastore dapat yung ano po ninyo, yung asset po ninyo. So, makikita nyo na total crypto exchanges or bangko po no, sa market ay 754 na. Ganun na po kadami. So, in real world, yan po yung BPI, Metrobank, BDO, sila po yan, no? PS Bank, yan po yun. Sa digital world, ito po sila Binance, OB, Coinbase, Indodax, Kraken, Bybit, and OKX. Paliwanag po, no? So, ang next po diyan na sector ng blockchain ay NFT or non-fungible token, a cryptographic asset po on a blockchain which has a unique identification codes and metadata. Ibig sabihin, unique na digital version ng mga collectibles na art or antiques
O, yan po yun. So, yung mga art na yan ay hindi po nare-replicate. Okay? So, halimbawa, kung may mga paintings po kayo, tapos ilalagay nyo sa NFT, hindi po yan mare-replicate. So, ang NFT po ay mabibili lang sa mga second-hand marketplaces like OpenSea. Halimbawa, yan. Simple art lang siya ng sapatos na Nike, pero valuable asset po yan sa loob ng NFT market, sa loob ng blockchain. Halimbawa, itong unggoy, itong ape, no? Tawag dyan, Bored Ape Yacht Club. So makikita nyo, ang bid po ay 36 Ethereum. No? Ang mga NFT na to ay nasa Ethereum blockchain po, no? Naka-operate. At did you know po na ang value ng isang Ethereum, nung chinek ko kanina, ay nasa $92,000. So dito, assume natin, 88 pa rin siya. Times silang po, which is nasa 31 million ang value ng ganitong NFT sa digital world. No? So, yung mga painting nyo, pwede po yan doon sa NFT. Benta po natin. So, yan po, no? And, makikita nyo po dito, yung simpleng sapatos, part ng NFT, at ito po ang pinakamahal na NFT, the most expensive art in the world. Tinatawag pong The Merge. Magkano po yan? Parang itlog no? Yan. 91.8 million lang yan, dollars. Ganun po siya ka-expensive. No? Yan po ay images, collection ng images na color white or color yellow. Ang background niya ay full black talaga. So, yan pong pinaka-expensive na NFT. A lot of people are crazy about it po, no? So, ang artist po niyan ay Pseudonym Pak, ang pangalan, pero wala pong nakakilala. Parang Satoshi Nakamoto din. So, yan po ang NFT, mga simpleng art, yung mga art natin sa real world, no? Mga painting, mga ganun, mga murals, parang ganun siya. Ganun din dito sa digital world. NFT po ang tawag. And then, ang next na sector po ay metaverse. Ayan. Yan po ay naririnig po ninyo kay Mark Zuckerberg. So, ibig sabihin po ng metaverse po ay immersive and interconnected po na 3D virtual universe na combine po ng social media, ng gaming, no, online gaming. Yan po yun. Ibig sabihin, augmented reality kasama po po dyan, and as well as virtual reality or cryptocurrency. So, ibig sabihin, kung ano po ang nasa real world natin, nandito din po sa metaverse or sa digital world na ito. Halimbawa, yung real estate, no? Marami tayong real estate dito sa bansa. Ayala Land, SMDC, no, Federal Land, marami pong land, no, Robinsons. Halimbawa po, kung may nagmamay-ari na ng Ayala Land, sila Ayala, sa loob ng metaverse, wala pang nagmamay-ari, pwede mo pong bilhin at ikaw po ang magmay-ari ng Ayala Land. So one of our coaches po dito ay nagmamay-ari na po ng real estate, no? Si Coach Sherwin, meron na po siyang nabiling real estate property sa loob ng metaverse. Okay, so parang ganito siya. Halimbawa, ito yung mga community sa loob ng metaverse. Kunyari, ito yung parang night market, no? Kung baga. So, sa real world, kung dito, meron kang pamilya, may jowa ka, sa metaverse pwedeng wala or kabaliktaran. So, ganun po, no? Metaverse, ibang world siya, digital. Alright, no? Po na maliwanag siya, no? So, yung real estate po sa loob ng metaverse ay very concentrated, no? Dahil po iilan pa lang ang nag-o-occupy. Iilan pa lang yung players sa loob ng digital world. So, mag-i-increase po yan over time, no? Hindi po nagdi-depreciate yung value dyan. Pataas po ng pataas. So, ang metaverse po ay halos mga Pinoy po ang top contributor at as well as North America. No? So, yan po, no? Kung makikita nyo, malawak pala ang blockchain, ma'am. Yes po. So, kung may nag-offer po sa inyo na nasa blockchain ako, saang blockchain ka? Yun ang itanong mo. No? So, merong crypto, may DeFi, NFT, Metaverse, at marami pa po na may tinatawag na decentralized applications din eh. So, with that, yung mga asset mo, ito po ay considered digital asset. Ayan, digital asset po. Kung saan nakastore po yan dito sa decentralized finance po. No? Halimbawa, ito pong Binance. Ito po, no? Makikita po ninyo dito. Ayan, si Binance. Diyan po pwedeng ma-store yung cryptocurrency or any digital asset po ninyo.
Alright? And paano po kayo makapag-accumulate ng crypto? Kasi para po makabili ka ng NFT or ng metaverse, ng real estate sa loob ng digital world, kailangan may crypto ka kasi yun yung pera eh. Kailangan nyo pong mag-trade sa loob ng bangko ng crypto. Wala pong iba. Dapat sa legit at legal lang po na brokers or bangko. Which is Binance po, ang pinaka-top or sikat po na ano natin. At marami pa pong ibang legit na brokers or bangko po. No? So, ayan po, ganyan po yung makikita nyo sa loob ng market. And, did you know po, minamanual po yan na pagtitrade. So, yung mga manual trader, yan po ay nag-aaral. No? Nag-aaral po sila para po, alam nila paano mag-set up, when to buy, when to sell. So, yan po ay nag-aaral sila, nag-enroll ng mga courses. At alam niyo po, ang course, pag tayo ay nag-aaral ng trading, nasa 70 to 80,000 po ang tuition fee. No? Aaralin mo lahat ng mga patterns, graph, mga indicators, bearish patterns, yan po, no? At ganito po ang tsura niya sa live market pag in-apply mo na. Okay? Kailangan may trading journal ka, magti-technical analysis ka lahat, i-apply mo po iyon, i-monitor yung market ng 24/7, isi-set up, no? Dapat may trading plan ka at most importantly, aware ka sa balita. Kasi may mga balita na nakaka-influensya sa galaw po ng market. No? At dapat, kung nagmamanual trade ka, emotionally healthy or stable ka. At physically healthy, stable ka din. Dahil pag hindi, maapektuhan yung trading decision mo. Pwedeng impulsive ka sa pag-set mo ng trading decision or pag-set up ng entry, no? So, ganun po, no? Can lead to losses. At yan po ay normal na tatanggapin dapat na isang manual trader na may talo talaga. Well, are you learning po during this night? Hindi niyo na po may experience yung series of emotions, yung struggle ng isang manual trader. Dahil tayo po ay nasa digital age na kung saan mga robotics na po ang nakikita natin sa paligid natin. So lalo na po sa trading, nasusolusyonan na yung manual. Meron na pong robot. And let me introduce po sa inyo Royal Q Artificial Intelligence Bot. Alright? So ano po ba ang bot na ito, ang robot na ito? Siya po ay ang ating professional trader na AI na nagtitrade lamang po sa legit na exchanger. Si Binance, Huobi, and Ludax. Currently, 7 po ang supported na bangko niya. Yan po yun, no? So, simply, ang trabaho ni Royal Q is to buy low, sell high. So, once you downloaded the app, ito po ang interface niya sa mobile application. Yan po ang itsura, ganyan na ganyan po, no? Once you download it. Ngayon, the question is, ma'am, ano po ang strategy na ginagawa ng robot? Kasi marami pong strategy, no? So, ang ginagawa niya, meron pong naka-open yung mic, paki-mute na lang po. Alright? Para tuloy-tuloy po tayo sa ating presentation. Again, proceed po. Ang ginagawang strategy niya ay tinatawag po na quantitative strategy. It refers to an approach that relies po on mathematical and statistical models to make trading decisions. So it involves historical and real-time data to develop algorithms and quantitative models that identify potential trading opportunities. Simply as mathematically and statistically computed ni Royal Q kung ilang percent po ang binaba at tinaas ng market, na-analyze niyo po yun. No? So, doon po siya nakakuha ng opportunity when to buy po and when to sell, which is automated, plainly automated ang execution niya na hindi po kayang gawin isang manual trader. So, quantitative means maramihang buy and sell po yan. No? Depende po sa capital na nilagay, no? Kung magkano po yung nilagay niyo po doon sa ating bot. Kaya dito, wala po tayong fixed income or guaranteed po na ROI, no? Kung kailan mababawi, no? Or kailan po yung kitaan. So, nakadepende po sa puhunan ang nilagay natin at yung galaw po ng market. So, assuming po you subscribe to the bot, ayan, i-connect siya doon sa Binance or Huobi natin via API. At ang pinaka-objective niya po dyan is to make profit. No? Potential profit niya po is
ranging 0.5% to 5% per day, depending on volatility po. So, volatility means magalaw. So, kikita ka po pag volatile yung market. Advantage po siya kay Royal Q, no? It is a good, it is opportunity po. Pero pag ikaw po ay nagba-manual trade, high risk po yan. Okay? Ayan, balikan po natin, no? Yung manual, kailangan mag-TTA ka pa. Okay? Mag-news. Updated sa news. And number one na kalaban po, emotion. No? Compared sa bot po, live data po yan, walang emosyon, nagtitrade yan ng walang puso. So hindi po yan naapektuhan kung gumalaw man gumalaw yung market or kung may mga issues man yung mga crypto ng bangko, wala po siyang pakialam. As long as nakikita siya ng opportunity to buy and sell, magba-buy and sell yan. So no emotions, so di rin po nagsisell ng loss ang ating bot. Ang ginagawa niya is inaantay niya po na mag-bounce back yung market. Saka po siya magsisell. Alright? Are we learning po? No? Ibig sabihin, meron pong holding power ang ating bot. Okay? And also, quantitative trading parameters. So ito po yung settings na set up po doon sa Royal Q app natin kung saan based po sa gusto natin, no? Based doon sa capital. Yun po ang susundin ni bot na when to buy and when to sell. Based doon sa setup na yon. So assuming ay ang desired profit po is 20%, depending on volatility, mag-i-execute siya ng 1% 20 times. Ibig sabihin, 20 times na tigwa 1%. No? So depende again sa volatility ng market. So 24/7 po siyang nagtitrade. 365 days. So walang tulugan po yan. Compared po pag kayo ay nag-manual trade, ang tao meron na pong 24 oras. Tayo po ay natutulog. So, hindi mo na monitor ang market ng 24/7. Pwedeng mag-trade ka lang ng 2 hours, no? 4 hours. Dahil po, ang mga professional traders sa bangko, 4 hours lang po silang nagtitrade. Alam niyo po ba yon? Pagdating ng cut-off time, like around 11 o'clock, wala na pong trading na nangyayari. So, dito, advantage po sa ating Royal Q-bot, 24/7 na siya. So, tayo, natutulog, siya hindi po. Yan pong kagandahan ng ating bot at siya po ay super intelligent na AI. Very unique at nakakatulong po siya, lalo na sa mga beginner na papasok po sa trading. Okay? At gustong kumita. Yan po, you have to choose Royal Q. Alright? So, assuming po, no, na nag-start kang mag-trade sa Royal Q at tumaas po ang market ng 1.3%, at assuming yung first buy-in natin ay $30, ayan, $30 po, no? $30. Yun yung first buy-in natin. At na-reach po yung 1.3%, naka-standby lang po ang bot natin. No? Anytime magsisell na po siya. Okay? So, nasundan po, no? And paano naman po, coach, pag ganito? So, nakasell na siya anytime, naka-standby na. So, pag na-trigger po, bumaba ng 0.3%, saka pa lang po siya magsisell. So, pwede naman po yung tumaas pa, pero may kikita ka na po dyan na 1%. Malinis na take profit ng 1% po. So, tandaan po natin na quantitative trading yung ginagamit ng bot, no? So, hindi lahat ng puhunan na nilagay nyo po dito ay ibibili niya kaagad. So, pwede po ang iset natin ay 10% or less than 10% po yung first buy para pag bumaba po yung price at bumaba pa siya ulit, meron ka pang pambili. No? So, hindi niya pa binibili ng isahan lang. So, sa next na mas bumaba pa, nakakabili yung bot natin and the deeper price. So, ganun po kagandahan, no? Hindi po nauubos yung pera natin, yung nilagay nating capital sa isang bilihan lang. Ganun, no? Hindi yung unang bili mo lang, naubos na. So, pag bumaba, wala ka ng pambili na mas bumaba pa, deeper yung price. Wala na, kasi ano na, sa bot natin, quantitative siya, no? Sineset up natin at least mga 10% or less than yung first buy. So, yun po, no? Sabi dito, if the price going up, it won't sell to add more profit. So, ano po yun, no? Kanina, tumaas ng 1.3% at mas tumaas pa po ng 10% yan. Again, 0.3%, magsisell na siya. So, meron ka pong malinis na iti-take profit na 9.7%. So, yung bot po natin, si Royal Q po, ay nagtitrade siya sa spot market.
No, simply buy low, sell high ang ginagawa niya. So, di po siya nagsisell ng losses. So, halimbawa, mas bumaba pa po yung price at wala ka na po pambili, antay niya lang, no, para mag-bounce back kung saan po yung nag-take ng profit. No, dun pa lang siya magsisell. Alright, so, nag-take ka po ng 9.7% kung magkano man po yung bili niya po dito. Okay? So, ganun po siya gumagalaw, no? So, when to buy yung bot natin? Yun po, pag bumaba po siya, mas bumaba pa, at umangat po ng 0.5%, yan, and bilis na nga nakuha, 0.5%, pwede po yung 0.3, 0.2% po. So, cycle siya, no? Tuloy-tuloy po ang trade ng bot. So, inaantay niya kung may pagkakataon na mag-sell, si-sell niya. Pag may pagkakataon na buy, ibabay niya. So, pag downtrend, sabi ko nga, pag downtrend po yung market, naka-standby lang siya. Hanggat wala po siyang nakikitang 1% po, naka-standby lang po yung bot. Ayan, no? So, pag nakakita na siya ng 1%, doon na po mag-execute ng trades. So, again, naka-spot market po tayo. So, wala pong stop loss dito, no? Pag bumaba lang ng bumaba po yung price, nagkakaroon lang po ng floating loss. Alright? So, wala pong price sa market, no, na puro steady lang, na palaging taas, na palaging bumababa, no? Kaya nga po tinatawag ng market price kasi may fluctuation po siya. So, ganun po, no, ang galaw ng ating bot. So, halimbawa, ito po yung scenario, no? Real scenario po ito na galing po kay Coach Louie natin, no? Sa Binance po, no? Ito yung screenshot ng execution ng bot. Ibig sabihin ng S, yan po I sell. Ayan, yan po ay sell. At yung B naman, sell means nagtitake profit na siya, no? Pag B naman means buy. So ito po ang ginagawa po ng robot natin, excuse me, ng robot po natin na di po kayang gawin ng isang manual trader. Dahil yan po ay 24/7 po na execution, no? So pwedeng ilang oras na kaya lang gawin, hanggang dito lang kayang gawin ni manual trader, the rest hindi na dito, tapos dito na siya magsiset. Sa bot po natin, 24/7 po na ganun. No? Ang tawag po dyan ay scalping. No? Mapapansin niyo po na maramihan yung buy, maramihan din po yung sell. So, yan po ay quantitative trading. So, or scalping mo, ini-scalp niya yung data sa spot market or live data na tinatawag. So, ang scalping po kasi sa manual trade, kung may mga manual trader tayo dito, yan po ay very high risk po yan, yung scalping na yan. Highly stressful, no? Sabi nga ni Coach Miko, si Coach Miko po ay manual trader din before. So, highly stressful yan at marami po ang natatalo dyan. So, dito sa atin, hayaan na po natin na si robot or si AI na po ang gagawa ng execution ng trades natin 24/7. So, kung tatanungin niyo po ako, ma'am, meron na po bang kumita? Ayan, makikita po natin dito, no? Parehas po yan na February, pero iba't ibang subscriber po yan dito. Merong 8.7, February 2023 po ito, ngayong taon, merong 8 USDT, 12 USDT, yung take profit, 7, 13 USDT. Ito naman, February, iba po siya, point something lang, no? Depende again po ito sa capital na nilabas at sa volatility po ng market. So, meron naman po dito yung uh, trading profit niya. Ayan, magkaiba po, no? Merong 634 kasi ito malaki na po yung binitawang capital, kaya 100 plus na po yung kinikita niya per day. Ayan po, no, real time po yan na transaction. So, yan makikita niyo po sa loob ng ating Royal Q app. Marami pa po, no? Marami ka pong makikita mga screenshots na nagpo-post po doon sa loob ng ating Royal Q app po na kumikita po sila in terms of trading, no? Na gumagalaw po, kumikita po talaga ang bot natin. So, halimbawa po, pag naglabas ka po ng malaking capital, ito po, subscribers natin na nung naglabas po ng malaking capital, napapansin nyo, noong September 1, 2,340 USDT, 1,320, yan po, hindi bababa sa $1,000 ang kinita niya per day in the trading alone. So, sa pera po natin, in total, ang kinita niya, tinake profit niya in 6 days po, ay less than, almost kalahating milyon po sa pera natin in 6 days trading. Dahil po, ang nilabas niyang capital dito ay 2M. So, kaya po, ganyan yung
kinikita niya. So, advantage po dito na pag malaki ang capital, malaki din po ang kikitain, lalo na pag ang market in favorable sa'yo. At yung pinili mong coin po ay highly volatile, which is profitable ka talaga sa part na yun. Now, I'd like to avail, ma'am, yung Royal Q kasi maganda pala siya. Highly pala siya, no? Intelligent yung AI. So, gagawin natin is i-download mo yung Royal Q, i-bind po doon sa exchanger na meron ka. Ayan. Tapos, ang gagawin niyo po is mag-subscribe po kayo. Yung subscription fee po natin ay 120 USDT po yan per year. So, annual po, no? And 200 plus countries po siya. So, ibig sabihin, worldwide po at million na po ang kanyang users, fully proven and tested na siya. So, advantage again, pag ang AI ang gamit natin, even the manual traders po, no, sa Forex or stock, ay gumagamit po sila ng AI. Dahil hindi nga po kaya na 24/7 na i-monitor niyo po yung market. So, advantage siya is never on leave, no, doesn't fall sick, hindi nagkakasakit, no, at doesn't need to eat or rest, hindi nagto-toilet po, at hindi natutulog. Lagi po yung naka-work 24/7, 365, nag-i-execute po ng trades po ninyo. So, ganun po kaganda ang Royal Q natin. At the same time, meron lang po tayong gas fee. No? Nag-earn po tayo ng 20% of the profit. Profit po ha, hindi po galing sa capital. Alright? So, ganun lang po, magsusubscribe lang po kayo. Kung baga, parang nag-hire kayo ng professional trader na siya na ang bahalang mag-trade at ikaw pwede mo nang gawin yung ibang bagay na gusto mong gawin. And the side, kumikita ka sa trading. Alright? Now, what if po ma'am, wala akong malaking capital? Okay? Wala akong malaking capital, wala akong milyon or kalahating milyon na ilalabas. Meron po bang option? Si Royal Q po, no? Meron po siyang option. So, ang tawag po dyan ay subscription business. So, alamin muna natin ano po yung subscription business. So, before I proceed, no, kindly type number 1 if you're learning po. Medyo mahaba na po ang ating natakel. Sana po marami kayong natutunan at maliwanag po sa inyo, no? Ganun po ka-exciting at kaganda ang ating Royal Q bot. Kindly set virtual clap. Pinapalakpakan po yan. Okay? Now, nandito tayo sa exciting part kung saan may option tayo na makapag-ipon ng trading capital. So ito po ang mga companies na involved po sa subscription business. Si Netflix, si Prime Video, YouTube TV, Disney Plus, HBO, TV Plus, at sa mga music industry naman, Spotify, YouTube Music. At dito sa bansa po natin, yan, Globe, PLDT, Smart, Sun, Sky Cable, Viva Max, Signal, no? So yan po ay mga nasa subscription business. Ibig sabihin, nagbabayad tayo sa kanila monthly bago po natin magamit yung services nila. Okay? So halimbawa po, si Netflix, familiar po tayo sa Netflix. And I think may mga kasama po tayo dito na subscriber po ng Netflix. So, si Netflix po, according to Statista, meron po siyang 200.3 million po na subscriber. At ang per month na premium na binabayaran na subscription ng mga subscriber na yan, sabihin natin $10. No, nasa 500 po yan. I-times nyo lang po sa number of subscribers, yan po ay 200.3 billion US dollars. Sa pera po natin, ang kinikita ni Netflix kada buwan ay 116 billion per month po. So, ganun po ka-passive ang subscription business pag marami ka pong subscribers. Alright? Community of subscribers. Ano ang kagandahan pag subscription business ang pinili natin compared po doon sa traditional business natin sa labas, no? So, ito ang kagandahan niya. No shipping cost, no? Dahil wala namang tangible na products na isi-ship, no? No selling of tangible product. Ito po ay mobile applications lamang, no? Digital app, no? Ida-download lang po natin and gives you lifetime passive income. Dahil tuloy-tuloy po siya, recurring. Kasi nga nakasubscribe yung tao, hindi naman pwedeng na ipastop mo, kunyari si Juan, nag-subscribe siya, hindi mo naman tapos nagustuhan niya yung Royal Q, hindi mo naman pwedeng sabihin, ay mag-stop ka nang mag-subscribe. Tuloy na tuloy yun, lalo na't kumikita siya.
Alright? At stable income, unlike selling po of tangible products. Kasi pag nagbebenta-benta tayo, kunyari, mga supplement, mga kape, mga ganyan, yan po ay targeted yung market. Kunyari, mga supplement, yung mga taong kailangan lang yung supplement na yun. Hindi siya lahat. Hindi siya pang worldwide. Okay? At merong araw na, itong araw na tumalakas yung benta, may araw na hindi. Compared po sa subscription business, tuloy-tuloy po siya. Okay, recurring po yun. And no boundaries. Ayan, borderless po dahil tayo ay nakapaloob po. Ang ginagamit nating technology ay blockchain at not affected by the lockdown at minimal overhead expenses like rentals and salaries. Wala naman po tayong nire-rent na commercial space dito dahil ito po ay mobile app. Tapos wala tayong pinapasahod. Ang minimal natin dito ay yung subscription fee na 120, which is 1 year na. Alright? So, ganun po kaganda ang subscription. Hindi po tayong mahihirapan i-share yan sa mga kakilala po natin. So now, bakit po pipiliin natin si Royal Q? Baka marami pong AI sa labas. Si Royal Q po ay may ganitong track record na 1.7 million na ang users. Ibig sabihin, proven and tested na po yan. No? Marami na po. And nakapag-generate na siya ng trading profit lamang, trading alone po, na 133 million USDT. Okay? So, present po 200 countries worldwide. So, si Royal Q po ay nakasurpass na ng testing and development stage compared po sa ibang AI. Yung ibang AI na nag-exist ng 6 months or 1 year, nawala na makasabayan ni Royal Q. Wala na po sila. Si Royal Q, since 2021 hanggang ngayon, andito pa rin siya. At pa-upgrade po ang ating technology and recently, may mga bago po tayong features. Ganun po kaganda ang ating bot. Alright, ang ating robot na iyan. So, now, gaya po ng Bitcoin, meron pong reward. Dito din po sa Royal Q, pag ginamit natin ito, itong subscription business na ito, may rewards din po siya. Okay, so meron po kaming tinatawag po dito na mga VIP. Rank 1 to 6, no? VIP 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now po, once po na nag-subscribe kayo kay Royal Q, activated yung account nyo, you are already V1. VIP 1 po. Pag VIP 1 ka po, nag-earn ka na, may reward ka na 30 USDT po. Okay? So, every time na may trading profit, nag-earn ka doon ng 20% na gas fee. So, hindi na masama yun na galing lahat sa bulsa mo. So, yan po, 30 USDT and 20% of the gas fee. Every time, unlimited po yan. Okay? Gas fee, ang tawag po nila dyan, broker's fee din po. Alright? So, now, paano maging V2? Okay? Ang V2 po is once na meron kang tatlong direct na V1, na yung link ay galing po sa inyo, doon nag-activate, at meron pong yung tatlo na yan, ay nag-refer pa, tumabot po ng 17. So, 3 referrals plus 17 po, 20 total na net na members na V1. So, magiging V2 ka na. Or lahat, nag-direct ka ng V1. No? Pwede ka na rin po maging V2 na total ng 20 net members. Pwedeng ganon, no? So, magkano po ang rewards niya? 40 USDT na, hindi na po 30 USDT. Alright? So, compared to Bitcoin, no, sa crypto, yung reward nila, nakakat every halving dito, pataas ng pataas yung rank mo, pataas na pataas din yung reward na nakukuha mo. So, sa 17 na yan, na hindi mo kakilala, meron ka pong indirect na 10 USDT or 500 pesos, pera natin. So, meron ka ding 30%, hindi na po 20. Sa lahat po ng V1 mo, meron kang 30% na gas fee. Ganon po kaganda pag V2 ka na. Alright? So, paano po pag V3? So, pag V3 ka na, yung tatlong V1 mo kanina, maging V2 lang sila. Plus, nag-direct ka lang po ng dalawang additional na V1. Total of 5 na yung direct referral mo. Plus 95. Total of yung 10 members mong total na net is 100 members, no? Or community of subscribers. So, total po yan ng 100 at ang reward po, pag V3 ka na, hindi na po 40 USDT. 50 USDT na po. Okay?
My dear ma'am and friends, hindi na rin 30% yung gas fee, 40 na. At ang indirect, hindi na 10, kundi 20 USDT na. So napapansin nyo, pataas po ng pataas yung rewards. Okay? At hindi ko na po, no, marami pang iba, no, may V4, may V5, meron pa tayong VIP6. Mabilis na lang po yan once na-achieve po natin ang V3. Alright? Now, example, ito yung subscriber po natin na ginawa yung subscription business. Okay? Subscription business po, ibig sabihin, nag-share po siya ng link niya. No, shinare niya yung kagandahan ng Royal Q. That time nung nag-activate siya, 30 USDT kaagad yun. So dito, mawi-withdraw mo siya anytime. Compared po sa ibang business na merong cut-off, merong payout ng Friday, kada kinsenas, dito po real time. Anytime po yan. No? Hindi mo kailangan magsabi sa ano mo, sa coach mo na, coach, mag-withdraw ako. Pwede pong ikaw, as long as marunong ka na pong mag-withdraw. Pwede po yun, dahil yan po ay nakastore, pwede mo na i-transfer po yan doon sa DeFi mo sa bangko ng crypto, which is OP or Binance. Ayun, kumita po siya ng gas fee, yan po. Ito, 90 USDT kaagad kasi tatlo kaagad na kaibigan yung nag-activate. So, automatic 90. Tapos, another gas fee, yan po, no? Hanggang sa nakabuo na po siya ng maraming community of subscribers at lumaki na po ang kanyang rewards. So, yan po, no, hindi na po bababa sa $1,000. Ang kinita niya per, per day. Alright? So, ganun po, no? And with that, kung tatanungin niyo kung magkano po ang potential na or average income po dyan, ma'am, pag ikaw po ay V1, syempre, kaka-activate mo po lang, wala pong potential income. So, meron ka lang pong 30 USDT na reward. But if you're V2, pwedeng 20 USDT per day, no, 50 USDT per day, 300 USDT per day, 2,000 pag V5 ka na, and V6, excuse me, 5,000 USDT po. So, ito po ay potential income, no? So, hindi po guarantee dito na magpa-promise kami na itong kagad yung kitain mo, 500,000 per month. Wala pong ganun, no? So, pag may mga ganun po, ano siya, red flag siya. Pag guaranteed na sinasabi niya na ganito yung nilabas na amount na capital, lalo sa trading, red flag po yun. So, dahil wala pong nakaka-predict ng market. So, dito, pwedeng mag-increase po yung rewards ninyo. Depende po kung ilan yung sharean yung ng link, no? Kung ilan po yung na-presentahan niyo po about sa kagandahan ng Royal Q. So, ito po ay potential lang or average na kung saan kinikita po ng mga pioneer subscribers po ng ating Royal Q. So, halimbawa, ito, ang ating VIP5, I think, or VIP6 po natin. So, una, nag-share po siya sa 28 katao. So, makikita niyo po dito, 18 lang ang activated. So, probably, yung 10 dyan, nag-iipon muna, no? Umabot na po yung 18 niya, pumalo na ng 16,689 community of subscribers ni Royal Q. So, yan po ay mga nag-a-affiliate na din. So, kumita na po siya dito ng 69,184 USDT. So, ganun po, no? This is a profit alone sa subscription, hindi pa kasama yung trading po. So, ito, nakita niya sa subscription na 11,621 noong October 2021 po ito, pwede niya na po itong idagdag doon sa trading capital niya. Yan. Kasi ang goal po natin, mapalaki yung trading capital para passive po yung kita natin per day sa trading. No, buhay na buhay tayo. So, lalo na pag marami ka ng subscribers, mas ma-achieve mo na yon at marami ka na pong ma-accumulate na crypto. Alright? So, dito sa V6 po natin, kumita na po siya ng 38.96 million sa subscription alone. Sa pagbibuild lang po ng community of subscribers. So, million na po ang subscribers ni Royal Q. So, kung ita-times yun po kung doon sa subscription fee, annually, yun po yung revenue niya. So, sa lahat ng mga nag-affiliate, kikita siya based doon sa kung ilan na po ang community of subscribers niya. At pag lahat yan nag-renew, yun ang kagandahan. Kikita ka rin po doon. So, yun po, no? Subscription. Alright? So, pinapalakpakan po yan. Okay? So, now, sa Royal Q din po natin, dahil meron po tayong mga VIP ranks dito, actually, nasa 22 pa lang po ang V6 natin, na nasa higher rank.
highest rank po yung V6. So, meron pong total na profit sharing po. Kaya noong November 1 ng 2021, yung V6 po natin, naka-receive po siya ng 65,000 na profit sharing. USDT po yan. USDT po yan. So, ganun po kaganda pag tayo po ay nagbi-build ng community of subscribers po na i-share natin yung Royal Q. Dahil sa panahon po ngayon, marami na po ang gustong pasukin ang trading. Yun nga lang, ang alam po nila ay pagmamanual. Which is, ang manual po ay mahirap talaga siya. Emotion pa lang talo ka na kung di ka marunong mag-handle or mag-manage ng emotion mo. No? Lalo na capital, wala ka pang capital. Ito, may option po kayo na mapalaki yung capital, which is subscription. Pwede kang mag-activate muna, tapos yung pag-refer mo, yung mga reward mo, yun ang ipunin, no? Para magkaroon ka ng trading capital. Hindi lahat labas po sa bulsa ninyo. Okay? Simpleng share lang po tayo ng business. Alright? Yung kagandahan ni Royal Q. Alright? So sabi nga po dito, sabi niya, today's a great day. I just made my first $1 million with Royal Q. So this is a great achievement in my life and my life has changed 360 degrees. So marami na pong nakagawa nito. So 3 years in existence si Royal Q, million of users, at marami na pong ranks ang naka-achieve ng highest rank. So nagawa nila, magagawa rin po natin. Magagawa rin po namin ng mga VIP na po dito. Okay, so ano po ang gagawin natin? Okay, gusto ko coach na pumasok po sa Royalty. Gusto kong pasukan yung crypto, gusto kong makapag-accumulate, yung trading, at saka yung subscription. So ang gagawin niyo po, kunin niyo po yung link, i-register niyo po yung ano po ninyo, gamit yung link na yon, mag-register kayo kasi free lang naman ang registration. Tapos pag nakapagawa na kayo ng account, if ready na po yung fund na subscription na 120 USDT na activation, yan po ay nandoon sa loob ng crypto ng yung bangko ng crypto, which is Huobi or Binance, depende po sa kung anong gamit nyo. Once na nandun na yan, ready to activate na. Ita-transfer lang natin dyan dun sa wallet address mo na Royal Q, no? So, once na na-transfer na yan, activated na po yan, no? Kasi may nakalagay po doon option na subscribe. So, yan po yun, si-set natin. At meron po tayong gas fee na 20 USDT pag tayo po ay naglabas ng initial trading capital na 100 USDT po. So minimum po ito, pwede na po kayong makapag-start ng mag-trade. Pwede nyo i-test yung bot kung nag-trade ba talaga siya, nagpa-profit ba siya. Pwede po, ang initial is 100 USDT. No? And meron na po tayong transfer fee from Huobi or Binance, depende sa kung anong gamit nyo, to Royal Q1 USD. So total of 241 yan. Pero kung wala pa po kayong trading capital, pwedeng wala po muna yan. Dahil katulad po, karamihan po ng mga coaches dito, nagsimula lang din kami sa subscription. After namin na nag-subscribe, sinare lang namin sa kaibigan namin, sa pamilya namin, nag-subscribe sila. At yung 30 years DT na yon, sabihin natin 4 yung nag-subscribe, bawi ka na po sa 120 na nilabas mo. So yung 120, pwede mo na pong idagdag as capital. So ganon ang kagandahan ng ating Royal Q dahil meron po siyang subscription business compared po sa ibang platform. Alright? So, at ang kagandahan po, pag nag-join kayo dito sa community namin ng Robotic Crypto Trading, ang team po namin ay Team Eternals, meron po kaming support system dyan. So, dahil tayo po ay iba-iba ang background, no? At pasukan natin yung blockchain, yung trading, wala tayong idea, nagbibigay po kami ng free trainings para maintindihan po ninyo. So, lalo na't business po ito, dapat maintindihan natin. Lalo na't malawak nung pinasok natin na industry. Ayan, once you subscribe, meron kaming free training sa ating mga newly activated na subscriber na tinatawag po ay Affiliate and Trading Orientation or ATO. At saka yung tinatawag naming TFT or Technical and Fundamental Training po. So, tinuturo kong yung concept ng Royal Q kasi may iba na hindi pa po talaga naintindihan. Kahit itong presentation na ito, hindi niyo po fully 100% na ma-absorb ito. Kaya we recommend na mag-join kayo ng maraming webinars. Kasi weekly po ang ginagawa naming trainings po dito or webinars or orientation po. Tapos tuturuan kayo how to build a community of traders po, no? Kung trader alone lang kung gusto nyo i-build na community. Pero kung business naman, tuturuan namin kayo how to achieve higher rank. May tamang proseso po dyan.
No? So yung mga VIP natin dito, hindi po yan naging VIP kagad na promote sa higher rank na wala pong sinusunod na steps, no, or process. Ayan, so may system po kami. And how to earn big through subscription business or pag-share po, tamang pag-share ng business opportunity, tamang pagpapaliwanag. So yan po lahat ay tinuturo ng aming community. And compared po, pag pinasok niyo po talaga, sa totoo lang, pag pinasok niyo ang crypto community, nagbabayad po kayo pag nagbibigay sila ng mga trainings. Actually, yun po yun, no? Kung para sa mga first timer po dito. Dito, free lang po siya. So, yun po, no? So, all you have to do is simple step lang. You have to get the link and download po the app. Create po kayo ng, pag na-download nyo na, available po ang ating app sa Play Store at Apple Store. And once you download po, you register, create an account, free lang naman. And then, if the fund is ready po, ready to activate na yan once na-transfer po sa ating Royal Queue addresses. Okay, so ganun lang siya. Mabilis lang po, no? At para hindi kayo magkamali ng pag-set up, ng step by step, tuturuan po kayo ng coach nyo or yung taong nag-invite po sa inyo dito sa Zoom. Okay, maliwanag po ba? Lahat po ba ay natututo? Dahil we officially ended na po our presentation, no? So, mamaya tatanong ko kung ano po yung nagustuhan nyo dito sa ating Royal QEI bot na subscription business at the same time, new generation trader po. Okay, so bago po ako mag-end, meron lang po akong iiwan po nakataga na your dreams won't adjust for you to achieve them. It is you who will adjust to achieve your dreams. So kailangan po nating pasukin ito at ilabas po lahat ng 100% effort natin, lalo na pag tayo po ay nagsusubscription dahil ang subscription po, yan po ay business. Wala pong business na hayahay po, no? Lahat po yan ay ginagawa ng nilalabasan po ng effort, ng energy, spend time ng panahon, no? Para po tayo ay ma-achieve natin yung higher rank. At doon, may passive income. At ma-achieve na po natin yung goal natin na financial freedom at time freedom. Okay, so meron na tayong may iwan na generational wealth sa ating mga anak or pamilya or future generation po. Okay, so sabi din ni Mark Zuckerberg po, sabi niya, nothing is more expensive than a closed mind and a missed opportunity. So, si Mark Zuckerberg ay nag-invite po ng 5 kaibigan. So, 2 lang po doon ang pumunta, no? Doon sa dorm niya sa Harvard. At yung 2 na yun nakasama niya na naging billionaire. So, yung mga goals natin na magkaroon ng traditional business, makapag-travel, makapag-save, no? Maka-retire ng maaga, ma-achieve na po natin yan dito with the subscription business. No, magbi-build lang po tayo ng community of subscribers. Okay po, are we learning? So, yun po, no? Let's just open our mind to the possibilities na nag-surround po sa atin, lalo na pag may nag-offer po sa atin. Alright, that's it for my presentation po ngayong gabi. My name is Patty Candole po at hopefully marami po kayong natutunan. Balik ko na po ang ating mic sa ating magaling na MC po, Coach Marco Valle. Coach, the mic is yours. So, yun, no? Thank you po, Coach Patty, no, sa very informative at more learnings na na presentation. So, sana po marami po kayo napulot na kaalaman, and bago po tayo, kung may kung may mga katanungan po tayo, kindly type sa chat box po natin para masagot po ng ating Coach Patty, no? So